Bakit ayaw ng bitawan ng China ang mga isla sa West Philippine Sea? Ang isa sa mga sagot dyan ay bukod sa isang napakagandang strategic position sa digmaan ng lugar at napakalaking halaga na ang nagastos ng China sa pagbuo ng mga artificial islands sa pamamagitan ng pagdredging at pagtatambak sa mga isla na ito, ay alam nyo ba na isa di umano ang Pilipinas sa nakatutulong upang makalikha ng mga artificial islands ang China sa West Philippine Sea? Ang mga bato at lupa na ginamit na pantambak sa mga isla na ito ay nanggagaling di umano sa ilang mga lugar sa Pilipinas na hinahayaan lamang ng mga nagdaang administrasyon na maglabas-pasok ang mga barko ng China upang maghakot ng pantambak sa ating bansa. Kaya para sa China ay bakit pa bibitawan ang mga isla kung alam at isa ang Pilipinas sa nakapag-ambag upang makalikha sila ng mga artificial islands? Sa isang live interview ng SMNI na may petsa noong October 25, 2021 kay retired General Antonio Parladi Jr., ang dating spokesman ng Anti-Communist Task Force ng Administrasyong Duterte na kalaunan ay naging Deputy Director ng National Security Council, ay sinabi nito na ang mga dolomite at mga lupa na dinadala doon sa West Philippine Sea ay galing umano doon sa Tumbagaan Island na naging patag na at nasira na yung isla. At nang maubos na ang mga hinahakot sa Tumbagaan Island, ay tumawid naman umano ang mga barko sa Languyan Island upang maghakot. Lahat umano ng mga quarries ay nag-contribute ng lupa doon sa West Philippine Sea noong taong 2013, 2014, 2015. Tulog daw umano ang AFP kaya nangyari yon. Ilan sa mga minahan na binanggit ni General Parlade ay ang mga minahan sa Zambales, Mindoro at Palawan. Sa isang ulat na inilabas ng Mindanao News na may petsang January 17, 2021 ay sinasabi dito na ang mga operasyon ng pagmimina sa Tumbagaan Island sa labas ng Languyan, Tawi-Tawi ay pinag-utos ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang gabinete na suspendihin at itigil ang rehabilitasyon nito. Taliwas ito sa mga naririnig at napapanood natin sa mga balita noon na ang administrasyong Duterte ay walang ginawa upang pigilan ng China sa paghahakot ng pantambak sa Spratlys Islands. At ito pa umano ang tumulong sa China upang makabuo ito ng mga isla. Nang matanong naman si General Parlade patungkol sa sinasabi ng Aquino administration na isang legasiya umano ng administrasyon ng pagkapanalo ng Pilipinas sa arbitral ruling patungkol sa West Philippine Sea na inilabas noong 2016 na lumalabas na sila din pala ang nagpalala ng sitwasyon, ay ito ang naging sagot niya. Yes, kasinlaki pa lang ng basketball court ang reclamation doon sa Spratlys ay nireport na nila ito dahil nakuhanan na umano nila ito ng mga litrato. 3 months, 4 months, 5 months. After every week, every other week may litrato umano sila. Ngunit hindi ito inaksyonan ng Aquino administration. At nang may malaking building na umano sa mga isla, mga military structures na nandoon, nang may mga lumusot na ng mga litrato sa media, ay doon pa lang nasimulang malaman ng taong bayan na meron pa lang nangyaring reclamation doon. Ano ang ginagawa ng Pilipinas? Wala. Bakit? Kasi binibili sa kanila. Madaming mga sundalo umano ang nakakaalam nito. Sinabi pa niya na nireklamo ng mga Naval Task Force yung pagpunta at pagkuha ng mga barko ng pantambak doon sa isang isla sa Mindanao. Ang sagot lamang umano ng Malacanang nang pinadala ang request ay ito: no, you secure them. Pinasecure pa sa Navy ang barko ng incheck na nag-aakot ng lupa. Alam umano ito mula sa ibaba hanggang sa pinakamataas sa posisyon ng administrasyon. Kaya ang tribunal ay drama-drama lang umano ito. At nang tinanong ang Secretary of National Defense kung bakit hindi magpatawag sa pag-convene ng National Security Council dahil seryoso ito dahil ilang isla na ang nasira. Wala pang alam ang buong Pilipinas noon na meron ng reclamation dahil sinusuppress ang balita, walang lumalabas na litrato o kahit ano. Ang sabi lang ng Malacanang ay let's maintain our relationship with China. Sabi umano ito ni dating Pangulong Aquino. Kaya hindi nag-convene ang National Security Council dahil malalaman ito ng ibang mga presidente kung bakit ganyan ang nangyayari. Sa National Security Council kasi marami ang kasama doon sa pagpupulong, lalo na ang mga nagdaang presidente. At sa ginawa ng Aquino administration ay 6 na tao lang umano ang nag-attend ng meeting na yon. At nang maupo si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay huli na ang lahat dahil tapos nang makabuo ng mga artificial islands ang China at nakapagpatayo na ito ng mga estruktura at mga base militar sa Spratlys Islands at nakapaglagay na rin ng mga armas sa pandigma na didepensa kung sakali mang mayroong banta sa seguridad sa mga pinag-aagawang isla at maging sa bansa ng People's Republic of China.
At dahil sa alam ng dating Pangulong Duterte na mahirapan na ang ating bansa at tiyak dadanak ang dugo kung sakaling pilitin nating bawiin ang mga inangkin na isla, ay pinabuti na lang ng dating Pangulo na kaibiganin na lang ang China at patatagin pa ang relasyon ng bawat isa. Isa din sa mga hakbang na ginawa ng dating Pangulo ay ang pagdistansya sa bansang Amerika na siyang kakompetensya ng China. Ipinagbabawal ng dating Pangulo na magkaroon muli ng military base ang Amerika sa ating bansa sa pangambang baka madamay ang Pilipinas o maging battleground kung sakali mang puputok ang digmaan sa pagitan ng Amerika at China. Ito ay dahil sa patuloy na pagkakaroon ng presensya ng US sa West Philippine Sea at pangingialam sa problema ng ibang bansa na isa sa mga inaalmahan ng China. Ang US ay matagal nang kaalyado ng Pilipinas na nangangakong handang protektahan ang Pilipinas sa digmaan at sa mga ginagawang pambubuli ng China. Ngunit ayon kay dating Pangulong Duterte ay hindi solusyon ang digmaan sa alitan sa West Philippine Sea. Bagkus ay dapat magkasundo ang bawat bansa at magtulungan sa pagpapaunlad upang maprotektahan ang mga mamamayan. Mas pinabuti na lang ng dating Pangulo na ipagpatuloy ang AFP Modernization Program ng bansa upang mapalakas at mas lalo pang maprotektahan ang ating mga teritoryo nang hindi na maulit ang nangyari sa West Philippine Sea. Ang paninindigan noon ng dating Pangulong Duterte na hindi na dapat magkaroon ng military base ang Amerika sa Pilipinas ay kabaliktaran naman ito sa paninindigan ng ating Pangulong Bongbong Marcos ngayon. Dahil sa ilalim ng kanyang pamamahala ay mas pinaigting pa nito ang alyansa at kooperasyon ng ating sandatahang lakas sa sandatahang lakas ng Amerika at sa iba pa nating kaalyado. Ngayon ay inaanyayahan ng Pilipinas ang US na dagdagan muli ang yapak ng militar nito sa bansa. Ang US ay mayroong operasyon sa 5 military base sa Pilipinas at sa bagong kasunduan ay madadagdagan pa ito ng 4 na iba pa. Ang kasunduan ay magbibigay sa US ng access sa hanggang 9 na base militar sa Pilipinas na planong itatayo sa mga isla ng Luzon, Visayas at Mindanao. Ang pag-access sa mas maraming base ay gagawing mas malakas at matatag ang ating alyansa at mapabilis ang modernization ng pinagsamang mga kakayahan sa militar ng ating bansa at ng bansang Amerika. Magbibigay din ang mas pinalawak na base sa mas mabilis na suporta sa humanitarian at climate ng mga sakuna sa Pilipinas, pati na rin ang pagpapaunlad ng ekonomiya sa pamamagitan ng dayuhang pamumuhunan at paglikha ng trabaho. Sa isang talumpati ni Pangulong Marcos na binigkas sa PMA Grandstand sa Fort del Pilar sa Baguio City noon, ay matapang niyang sinabi na patuloy na poprotektahan ng kanyang administrasyon ang teritorial na integridad at soberanya na bansa sa gitna ng tumaas na geopolitical tensions. Nakita ng bansa ang tumaas na geopolitical tensions na hindi umaayon sa ating mga mithiin ng kapayapaan at nagbabanta sa seguridad at katatagan ng bansa ng rehiyon at ng mundo. Dagdag pa niya na ang bansang ito ay hindi mawawala ng kahit 1 pulgadang teritoryo. Ipinangako niya na hindi ibibigay ng Pilipinas ang kahit 1 pulgada ng teritoryo nito sa anumang dayuhang kapangyarihan at patuloy na itataguyod ang ating territorial na integridad at soberanya alinsunod sa ating konstitusyon at sa international na batas. Amigo, anong masasabi mo sa mga naging hakbang ng ating Pangulo? Well, comment down your opinion para mapag-usapan naman natin ang iyong reaksyon patungkol dito.